So last nung nakaraang Miyerkules, nagkaroon ako ng nagkaroon ng pagkakataon na makapag-share, 'no. So, siguro dun sa mga naka-attend na kung ano yung mga isa sa ang mga pinag-usapan natin dun ay tungkol sa paghuhugas ni Jesus Christ ng paa ng kanyang disciples, kung sariwa pa sa isip niya yun, 'no. Naka na I mean, nakatanggap din ako ng feedback about that. Salamat, ano, lalo na doon sa mga may gustong ipaalam sa akin na meron silang mga napakapangit na paa. Joke, biro lang, 'no. So, actually si Eugene nag-text sa akin 'no, nung matapos yung share ko last Wednesday. I mean, sinabi niya yung natutunan niya about doon sa sapatos, 'no. Tuwang-tuwa naman ako. Eh, Actually gusto pa nga sana niya mag-send ng picture ng paa niya, pero blinak ko na siya para hindi na siya makapag-send ng paa niya. Joke lang, ano. Pero I mean, sa na-realize ko doon, lahat tayo may gano'n, ano. May mga part sa buhay natin pwede kayo mag-focus, 'no, kung pwede umupo muna kayo at ilagay niyo yung isip niyo dito sa pag-uusapan natin. So, lahat tayo, 'no, may mga ganyan, ano, may mga part sa buhay natin, part ng story natin na ayaw talaga natin malaman ng iba, 'no? At kung hindi niyo naiintindihan yung sinasabi ko, balikan niyo na lang yung last Wednesday, hindi ko na ipapakita yung sapatos ko, 'no? Pero itong mga nakaraang Wednesday, sandali lang, sandali, may problema ako sa salamin ko, eh. Okay, pero itong nakaraang Wednesday, may isang verse na naging guide natin, 'no? Ito yung John chapter 13 verse 34. Sinabi doon, para makabasa ako ng sinabi doon na sinabi ni Jesus Christ sa mga disciples niya nung huling araw ng hapunan, sabi niya, "Isang bagong utos ang binigay ko sa inyo," 'no? Sabi doon sa John 13:34, "Magmahalan kayo sa isa't isa kung paanong minahal ko kayo, gano'n din kayo magmahalan. At dito makikilala ng lahat kung sabi doon, kung kayo ay mga disciples ko, kung may pagmamahal kayo sa isa't isa." So, ibig sabihin, yan yung pinakatatak natin, eh, 'no? Yung malinaw na yung pinaka-badge ng disciples ni Jesus Christ, para bang yan yung pinaka-the clearest and the identifier of a followers of Jesus, no? Of Jesus Christ is yung pagmamahal. So, love for one another, love for others, at sa tingin ko, karamihan sa atin naman, ah alam na natin yan, ano? Pero ang tanong kasi, anong klaseng pagmamahal ba yang sinasabi ni Jesus Christ? Pero kadalasan nga nahahamon tayo kasi may limits yung pagmamahal natin. May hangganan yung puso natin kung hanggang saan lang tayo nagmamahal. Alam niyo, may mga talagang may mga tao talaga na sobrang madaling mahalin, ano? Alam mo yung sobrang dali talaga, 'no. Kunwari meron kang nakausap ng bagong tao ngayon, ngayong Sunday, sabi mo, "Good morning," ta's, "Kumusta ka?" Sagot niya, "Good morning, kumusta ka rin?" Tapos sabi mo, "Gusto mo bang ano, sumama ka sa lunch?" Sabi niya, "Oo naman." Tapos sasabihin niya sa'yo, "Ang ganda ng shirt mo." Sabi mo rin, "Ang ganda rin ng sa'yo," ano. Tapos sasabihin mo, "Puwede bang best friend na tayo?" "Oo, best friend na tayo." Tapos boom, 'no, best friend na kayo. 'Di ba parang ang saya-saya? Tapos next week bumalik siya ulit, ta's magbibigay sa'yo ng regalo, tatawag siya sa nanay mo, magpapasalamat, parang, "Grabe ang bait ng anak mo." Para bang tapos bibigyan ka pa ng pera, 'no, grabe, 'no, ang saya. Yung mga gano'ng tao, yung mga ganyang tao sobrang madaling mahalin, eh, pero merong iba naman talaga na hindi gano'n kadaling mahalin. Sasabihin mo lang sa kanya, kung kukumustahin mo siya, sasabihin niya mo sa kanya, "Kumusta ka?" Tapos sasagot sa'yo, "Eh, bakit? Ano bang gusto mong malaman?" Yung mga gano'n ba. Tapos sasabihin mo, "Eh, wala, gusto ko lang gusto bang sumama sa lunch?" Tapos sasabihin niya sa'yo, "Anong pagkain?" So, I mean, 'di ba yung mga gano'n? Yung bang
sasabihin mo na gusto mo bang kumain tayo sa restaurant? Tapos sabi niya, tanong agad sa'yo, saan bang restaurant? Yung mga ganun ba? Pero sa totoo lang, yung mga ganyang klaseng tao, parehas lang pa- parehong kailangan ng dalawang tao niya ng pagmamahal di ba? Yung kaibahan lang, talaga merong isang madaling mahalin, yung isa naman, mas mahirap. So at minsan, ganito lang yan parang tubig. Yung bang, alam natin yung tubig, dumadalo siya sa pinakamadaling daan. Doon siya sa pamilyar, doon siya sa nayahi, doon sa para bang mga nakasanayan na nating daanan eh, sa ating mga relasyon. Wait lang, wait lang. Kasi I mean, kahit alam na natin, no, yung pagmamahal ang pinakamahalaga, at kahit alam na natin na dapat magmahal ng tulad ni Jesus Christ, may tendency pa rin tayo na piliin yung mas madali. Kaya yung prayer ko nga hindi lang para sa sarili ko ngayon, kundi para sa ating lahat. Na kung saan ay yung limits ng pagmamahal natin sa puso unti-unting lumawak. Hindi lang ba siya ma-maintain, kundi mag-expand. At oo, gusto kong matanggal yung limits na yan. Pero simula muna tayo sa isang simpleng dasal na kung saan, Ama, expand mo yung kaya kong gawin. Expand mo yung kaya kong mahalin. Kasi gaya ng pinag-usapan natin last Wednesday, na tungkol kay Jesus na naghugas ng paa ng mga disciples niya. Madaling isipin na para ba, ay hindi, kasi culture lang nila yan no? Pero ang totoong point niyan ay yung pagmamahal ni Jesus Christ talagang nangangailangan ng closeness, no? Kailangan mong lumapit sa tao 'Di ba? Yung bang kapag lumapit ka, talagang may possibility na makikita mo kang hindi komportable. Para bang sabi ko nga may awkward, may messy, may broken. May mga bagay na hindi presentable at hindi lang ikaw yung vulnerable yung minamahal mo. Vulnerable ka din kasi para bang hinahayaan ka niyang makita yung part ng buhay niya na hindi niya basta ipinapakita sa iba. At minsan, kapag ikaw yung taong nasaktan o may mga sugat na, no? Parang, parang ano ba? Parang katawan lang din yan no? Katawan lang din natin. Kapag may pasa ka, tapos may humawak dyan, anong reaction mo? Di ba? Sasabihin mo, aray. Kapag may sugat o peklat ka tapos may tumama dyan, talagang biglang kikulit yan. Kasi may mga parte ng katawan natin talaga na sensitibo pa rin, no? Sensitive pa rin. At ganun din sa buhay natin. May mga sugat tayo, may mga broken places tayo, may mga parte ng buhay natin na ayaw nating galawin ng kahit sino. Para bang, wag yan. Wag yan yung pag-usapan natin. Wag mong hawakan yan. Tapos, wag mong gagalawin yan. So, pero minsan, yung mismong touch na yan, yung paglapit na yan sa atin, yun din yung parte ng healing Kasi hindi hindi naman lahat ng gamot iniinom, no? May mga gamot na inilalagay sa sugat at habang nilalagay, masakit muna, pero doon nagsisimula yung paghilom At ang problema, marami sa atin, mas pinipiling maging matigas o kaya maging harden. Di bang mag-withdraw, lumayo, parang okay na ako. Kaya ko to mag-isa. Love naman ako ni Yahweh. Pero ang totoo, isa sa paraan kung paano tayo minahal ng Diyos ay sa pamamagitan ng ibang tao, no? Talaga yung kaya ang tanong talaga ngayon ay, ano ba talaga ang itsura ng pagmamahal ni Jesus Christ? Yung yung mga taong madaling mahalin, yung mga taong mahirap mahalin, yung mga parte ng buhay ba natin na may sugat, may peklat, may mga bagay na hindi natin gustong galawin. I mean, sinabi sa Philippians chapter 2, huwag na kayong pumunta doon kasi alam kong pamilyar na kayo doon. So, sabi doon, verse 3,
Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba. Ituloy niyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Verse 4, pagbalasakitan niyo ang kapakanan ng bawat isa, ng kapakanan ng iba. At hindi lamang sa inyong sarili, naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Jesus Christ. So hindi lang sarili mong interes ang titignan mo, kundi pati na ang interest ng 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 iba. Para kanino? Para sa iba, di ba? At doon pumapasok yung idea na magkaroon tayo ng ganitong attitude. Yung parehong mindset na nasa kay Jesus Christ. Kaya nga ang goal natin habang inuunawa natin ay hindi lang paano maging mabait, kundi ano ba ang itsura ng pagmamahal na tulad ni Jesus Christ? Paano siya pumasok sa isang silid? Sabi ko nga nung last Wednesday, paano siya nakikipag-ugnayan sa tao? Paano siya pumapasok dyan sa Don Fabian Church na yan? Paano siya kahit siya ang pinaka-importanting tao sa anong lugar na pinapasukan niya, pinaparamdam ba niya sa iba na mahalaga siya? Paano siya nagpapakita ng pagmamahal at kindness sa parang hindi lang polite, di ba? Kundi transformative. I mean, at habang iniisip ko nga yan, at isa sa mga bagay na na-challenge ako personally ay ito, no? Ano ba yung mga bagay na humahadlang para mangyari ito sa buhay ko o sa buhay natin? Kasi sa totoo lang, alam naman natin yung tamang paraan ng pamumuhay. Alam natin yung gusto natin gawin. Pero may mga bagay talaga na pumipigil sa atin nagmamahal, na magmahal tulad ni Jesus Christ. Para bang yung, may mga internal barrier. Kasi may mga habits eh. May mga sugat. May mga takot. At sana nga, ngayong araw na ito, kahit papano, masibulan nating maunawaan at masort out man lang yung ilan sa mga yan. Ano? Sa Luke chapter 10, punta kayo dyan. At ay okay naman, meron naman akong slide dyan. Ano? Ang, sa, si Jesus Christ nakipag-usap sa ilang religious leader. Merong isang lawyer doon na tumayo. Abogado siya. At sinubukan siyang tanungin. Sabi niya, Teacher, verse 25, ano ba ang dapat kong gawin para magmana ng buhay na walang hanggan? Paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Paano ako maliligtas? Paano ako makakapasok sa kaharian ng Diyos? Mahalagang tanong yan. At ito yung sagot ni Jesus Christ. Ano ang nakasulat sa batas? Paano mo ito binabasa? Parang sinasabi niya, ikaw ang lawyer eh. Alam mo yung scripture. Ano ba sinasabi? At sumagot yung abogado, you shall love the Lord thy God. Di ba? Sabi doon, mula yan sa Deuteronomy 6, love God with all your heart, all your soul, all your strength, and all your mind. At dagdag pa mula doon ay yung Leviticus 19, sabi, so basically, sabi niya, love God and love your neighbor or love people. So ang diyan, at sabi ni Jesus Christ, doon sa abogado, tama sagot mo eh. Tapos sabi niya, gawin mo yan and you will live. Di ba? Ang linaw-linaw ng sagot ni Jesus Christ. So paano magkakaroon ng eternal life? Simple ang sagot na lumabas dito. Love God with everything and love your neighbor. Love God and love people. That's it. Ganun lang sana. No? Pero ang interesting, sa next verse, makikita natin yung response ng abogado. Sabi niya, sa verse 29, I wish nandiyan kay lahat. Ano sabi ng abogado? But wishing to justify himself. So he said to Jesus, and who is my neighbor? And then but wishing to justify himself. Ibig sabihin may something sa kanya na gustong tong abogado na to na i-prove na tama siya, no? Kaya tinanong niya si Jesus kasi, sino ba yung neighbor ko? Parang sinasabi niya, okay ako sa pagmamahal sa God, gets ko yan, pero yung love your neighbor, sino ba exactly yung neighbor na yan na tinutukoy mo? Sino lang ba ang kasama sa definisyon? Parang ang tanong gano'n eh. Sino lang ang kailangan kong mahalin? So, kung tutuusin, alam nyo, nakakuha na ng abogado yung sagot sa tanong niya eh. Dapat, tanong niya, dapat tapos na yung, na yung usapan dito eh. Pwede pa sana siya mag-follow up ng maayos o magtanong out of curiosity. Pero hindi, hindi niya talaga gustong malaman kung ano ang tama. Gusto lang niya malaman kung tama siya eh. Kasi
Di ba? Kaya sabi sa Luke, gusto niyang i-justify yung sarili niya. Tapos tinanong niya, sino ba ang talaga ang neighbor ko? Basically, ang tanong niya, sino ang dapat kong mahalin eh. At sa kabilang side, na gusto niyang itanong, sino ba yung pwede kong hindi mahalin? Di ba? Ganun lang simple, intindihin yung tanong niya. At honestly, ito yung tanong na madalas kong iniisip dyan eh. Ano yung pinaka-minimum na pwede kong kailangan gawin? I mean, ano yung bare minimum para masabi kong okay na ako, na nagmamahal na ako? Ano yung sapat na para masabing sumusunod ako? So, yung salitang, yung to justify yourself, maraming ibig sabihin yan eh. Diba? Ibig sabihin, to justify yourself, in-explain mo yung buhay mo sa parang hindi ka na kailangan magbago. Parang binubuo mo yung kwento mo in a way na okay ka na. Tama ka na, so wala ka na kailangan i-adjust. Di ba yung word na justify dito, idea niya kasi is ipinapakita mo na tama ka eh. O pinapaganda mo yung sarili mong posisyon para mukhang okay ka na. At yung mismong yung ginawa ng abogado eh. Parang sinasabi niya, okay ba ako? Tama ba ginagawa ko? Kasi yung totoo kasi gusto niyang makumpirm na okay na siya eh. Gusto niyang mapatunayan sa sarili niya na nasa tama na siyang lugar eh. Kasi kung oo, hindi na niya kailangang isipin na baka may mas may hinihingi pa o ayaw niya nang pumasok sa possibility na baka may mas malalim pa na love na sinasabi, no? O kaya, kasi ayaw niyang isipin na baka may mas kailangan pa siyang gawin. So yung to justify ourselves, ginagawa natin yan sa maraming paraan. Minsan kinukumpare natin yung sarili natin sa ibang tao para magmukhang okay na tayo. Di ba? At least hindi ako katulad niya. At least hindi, para bang at least mas mabuti ako diyan. Ano? Parang gano'n. Minsan naman pinupunto natin yung mga bagay na tama na natin na nagawa para handa na nating harapin yung mali. Oo, may pagkukulang ako. Pero faithful naman ako eh dito, di ba? Oo, hindi ako perfect, pero tignan mo naman itong mga ginawa ko. Di ba? Minsan ina-explain natin yung behavior natin imbis na examine natin. Ang ibig sabihin nun, hindi na natin tinitignan kung mali ba talaga tayo, no? Pinapaliwanag lang natin kung bakit tayo nagkaganon. Eh kasi pagod ako nun eh. Eh kasi gutom ako nun eh. Eh kasi masakit yung ulo ko nun eh. Eh kasi nalito ako nun eh. Parang ang ending, yung maling nagawa mo, hindi na raw fully counted kasi may dahilan ka. Oo, nag-react ako kasi hindi maganda. Pero hindi pa kasi ako kumakain nun eh. Yung mga ganun ba? Isa pa sa paraan o daan o ways para yung bang natin para i-justify yung sarili natin. May sasabihin sa iyo yung tao, eh nasaktan ako sa ginawa mo eh. Para bang, tapos ang response mo, eh sorry kung gano'n yung naramdaman mo, pero hindi mo alam yung pinagdadaanan ko. Yung mga ganong justification. Yung parang ang nangyayari, hindi mo in-acknowledge na baka may nasaktan ka, intentional man o hindi. Nasaktan pa rin, di ba? Pero imbis na tanggapin mo yon, talagang ginadjuste mo pa yung sarili mo, no? Minsan ganun din tayo sa pagmamahal, no? Yung mga taong madaling mahalin, minamahal natin, tapos sasabihin natin, I'm following Jesus Christ. Yung mga babae, okay sa atin, no problem. Di ba? Tapos ginagamit natin yung good track record natin para takpan yung mga areas na ayaw nating galawin. Okay naman ako sa ganito eh. So okay na ako overall. Di ba? Pero may mga parts pa rin parang sinasabi natin, hindi ko gagawin yan. Ayoko yan. Di ba? At minsan, ang tanong sa loob natin is, eh bakit ako na naman? Bakit ako yung kailangan mag-adjust? Bakit ako yung laging magbibigay? So, ang ginagawa ng lawyer dito talaga, kung iisipin mo, alam niyo, ang dami kong gustong sabihin dito sa pinag-uusapan natin, ano? Ang, ang ginagawa ng lawyer dito, sinusubukan niyang i-define yung limits ng pagmamahal. Parang sinasabi niya, sige, love my neighbor. Pero hanggang saan lang ba yon? Gusto niya siguraduhin na may boundary ang pagmamahal. At nasa loob siya ng boundary na yon. Okay, love your neighbor. Pero sino ba talaga yung neighbor? Yung malapit lang sa akin, yung may kapareho lang ba, yung same income level, same kultura, same religion, same ng subdivision, same ng lugar, o same ng bayan? Parang gusto niyang linawin, ano ang exactly definition ng neighbor? Yun yung gusto niyang sabihin eh. Tayo, kapag narinig natin, alam ko, pag narinig yung salitang neighbor, mabilis tayong mag-a-assume na alam na natin agad eh.
sinabi neighbor, anong sagot nyo? Eh, yung tao na sa paligid natin, kapitbahay, friends, and community. Pero itong abogado na to, mas technical ang approach niya eh. Ganun naman talaga ang abogado eh, di ba? Laging technical, no? Ate-technical, ewan ko, nate-technical, no? So, mas technical yung approach niya na parang sinasabi niya, sige nga, ano ba talaga yung Hebrew word ng neighbor? Ko po, no? Pero ang sagot ni Jesus Christ sa kanya, gamit yung isang, ano yung sagot ni Jesus Christ dito? Gamit niya isang kwento na kilala natin bilang ang parable of the Good Samaritan. Alam ko, marami sa ating pamilyar na sa story. Sabi ko nga last Wednesday, pag about familiarity. Pero minsan, tatandaan nyo, napansin nyo yung pagiging pamilyar sa isang bagay, minsan. Parang alam ko na yan. Para bang nakakahina siya ng impact, no? O maaari magpahina ng, sabi ko nga, magpahina ng isang bagay. Yung bang nakakatalas siya, nakakabawo siya ng talas na dapat talaga nakakakuha ng atensyon natin. And example ko lang yung para bang sasabihin mo sa kanya, pag narinig mo na yung familiarity na, ay, pamilyar na ako dyan. Diyan sa pag-uusapan natin about Good Samaritan. Alam ko na yan. Pero alam nyo, para bang, yung parang sikat ng araw, no? Sabi ko nga, yung araw, parang ang tingin natin sa sun, mainit. Mainit lang. Yan pala, marami siyang benepisyo. Lalo na sa kalusugan. Kaya nga sana, kaya ang dasal ko ngayong araw nito, no? Eh hindi mangyari yung ito ngayon na habang binabasa natin yung story na mawalan kayo ng gana dito sa Good Samaritan. Pero bago tayo pumunta dyan, sa mismong kwentong iyan, mahalagang maintindihan natin yung setting ng context na ito. Ang setting ng parable of the Good Samaritan, tinatawag ito na parable na ito na Jericho Road. Yan ang tawag dito. Yan ang setting niyan. So ito yung daan mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Kakento lang ako ng konti. Pamilyar ako sa kwentong ito. May 17 miles ang haba niya, no? Pero ang interesting dito, yung Jericho Road na yan, yung daan na yan at Jericho, bumababa siya ng around 1,800 feet ang elevation. Ibig sabihin, habang naglalakbay ka dito sa Jerusalem, sa Jericho Road na to, habang naglalakbay ka mula Jerusalem papuntang Jericho, pababa siya ng pababa. At medyo steep yung descent nito at hindi lang yan. Kilalang kilala yung road na ito na delikado. Dumadaan kasi siya sa mga disyerto, yung mga lugar na, yung lugar na ito, yung may mga kuweba dito at mga tagong lugar. Kaya marami ritong bandido, no? Maraming robbers dito, magnanakaw, nagtatago sila para manakit at mga hold up na ng mga dumadaan. So na-imagine nyo siguro, no? So madaling salita, hindi ito safe na daan, no? At kaya very intentional yung si Jesus Christ dito. Kasi perfect yung setting para sa isang kwento tungkol sa kung sino ba talaga ang neighbor eh. So naintindihan nyo kung bakit ito yung example ni Jesus Christ. So sa kwento ni Jesus Christ, may tatlong pangunahing karakter dito. Pamilyar kayo. May priest, di ba? So ano yung priest? Ano yung priest ay scripture? Siya ay descendant ni Aaron. Siya yung kapatid ni Moses. So na naunang high priest, sila yung may special na role sa temple sa Jerusalem. Siya yung namumuno sa worship at religious duties. So very important sila. Very select group lang yan, ano? At dahil sa role nila, expected na sobrang strict sila sa holiness at saka sa purity, no? So may mga rules pa nga sila. Halimbawa, hindi sila basta-basta pupunta sa funeral ng kahit na sino. Usually, immediate family lang, like asawa o anak. Kasi kailangan nilang manatiling malinis para sa service nila sa Diyos. So in short, very religious tong priest. Very respected, very careful sa purity. Second character dito yung Levite. So, ano naman ang Levite? So, anong Levite? Alam naman, ang Levite naman ay mula sa tribe of Levi. Pero hindi siya direct descendant ni Aaron. Ano? Pero involved din siya sa temple service. Tumutulong siya sa priest, sa mga gawain sa worship, parang assistant sa temple or ministry. No? Hindi siya priest, pero part siya ng religious system. So parehong religious worker yung first two character. Priest at Levite. So yung third character, sino?
Samaritan. Di ba? So, Samaritano. Sa culture natin ngayon, kapag sinabing Good Samaritan, kapag sinabing Samaritan, Good Samaritan yan eh. No? Mabuti sila. Ibig sabihin, agad, someone who does something good or kind. Di ba? Pag nakarinig ka ng Samaritan. Pero importante to, I want you to listen. Hindi ganon ang meaning niya noon. Actually, galing pa sa story na ito, yung Good Samaritan, galing to, yung place na Good Samaritan, galing yan dito sa ano na to sa kwentong ito. So, bago pa mangyari yan, hindi mabuti ang tingin ng tao sa kanila, sa mga Samaritan. Sino ang Samaritan? Sino? Sino ang Samaritan? Ang Samaritan ay isang grupo ng halo. Halo sila. May Jewish ancestry at may Gentile ancestry. Kaya hindi sila fully accepted ng kahit kanino. Ayos sa kanila ng Hudyo. Kasi hindi sila pure Jewish. At hindi rin sila tanggap ng Hentil o ng Gentile kasi hindi rin sila fully part ng pagan world. Parang stuck lang sila sa gitna. Walang full acceptance sa magkaibang side. Ganyan ang Samaritan. May sarili silang version ng scripture, may sarili silang temple, at sariling version ng history ng Israel. Kaya matindi yung tension between Samaritan and Jews. Hindi lang difference. May mga deep historical conflict talaga. So bibigyan ko kayo ng 2 verses para mas mapil yung tension dito. Huwag nyo nang puntahan, pero kung gusto nyo, kaalala ko lang, no? Na pwede nyo puntahan. Sa John chapter 8, may sinasabi doon, verse 40 particular, no? May encounter si Jesus Christ with the religious, ano ba yan? Religious leader. At sabi ng mga ito kay Jesus Christ, hindi ba tama na sinasabi namin na Samaritan ka at may demonyo? Pag nakita niyo yung place na yon, yung sinabi sa kay Jesus Christ ng religious leader. Ibig sabihin, kung gusto mong insultuhin ang isang tao noong araw, 2 bagay lang ang pwede mong sabihin. Samaritan ka o may demonyo ka? Dito nga, pareho pa yan ang sinabi nila kay Jesus Christ. So, na-imagine nyo na hindi good ang Samaritan, ha? So, sa John chapter 4, sa verse 9, sabi doon, may encounter si Jesus Christ sa Samaritan woman. Pamilyar siguro kayo doon. Sinabi sa kanya ng babae, kay Jesus Christ, ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humingi sa akin ng inumin? Sinabi niya yon sapagkat hindi nakikihalo bilo ang Hudyo, hindi nakikihalo bilo ang Hudyo sa mga Samaritano. Di ba? Saktong sinabi ng text, for the Jews have no dealings with Samaritan. Ibig sabihin, hindi lang sila magkaiba. Talagang may active separation, may avoidance talaga. We don't associate with them mentality, sabing ganon. So yung imagine mo yung weight ng story ni Jesus. Kasi yung Samaritan, hindi lang outsider. Siya yung unlikely person sa mata ng audience. So, ngayon, balik tayo dito sa Jericho Road. So, may 3 karakter. Isang priest, isang Levite, isang Samaritan, at hindi to joke, no? Ito ang start ng parable. So, at dito papasok yung sagot ni Jesus Christ sa taong gustong i-justify yung sarili niya at nagtatanong dito sa abogado na to na sino pa talaga ang neighbor ko? So, babasahin natin to. No? Luke 10:30. Punta kayo sa Luke 10, verse 30. Doon sa mga naka-online, pwede kayong pumunta dyan. Doon naman nandiyan sa Zoom, dyan sa church, mapwede naman basahin yan. Verse 30, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Inarang siya ng mga utilusan, hinubaran, binugbog at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ng isang pari. Ito yung pare, unang karakter, paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahandusay, lumisya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Dumaan din ang Libita, pangalawang karakter, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumis din siya ng daan at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon nang makita niya ang biktima, siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak at mga sugat. At ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos sinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Kinabukasan, verse 35, binigyan niya ang 2 salaping ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay panuluyan. Yung denarius diyan, yung denari na sinasabi, kasi denari yung pagkabigas diyan sa Ingles, katumbas siya ng 1 araw na sahod. Ibig sabihin, kinuha niya yung halagang sapat para sa 2 araw na trabaho. So, 2 araw na kita, 2 araw na pagod, 2 araw na effort,
At binigay niya yon doon sa namamahala at sinabi niya, lagahan mo siya. Sabi niya, at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, ano sabi? Babayaran kita pagbalik ko. Tandaan niyo itong binabasa natin kasi iisa-isahin ko ito mamaya sa inyo, lalo na itong verse 35. Na yung, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. Ang ganda ng story, di ba? Yung tatlong karakter, priest, Levite at Samaritan. May malaking itinutulot na sa atin tungkol sa pagmamahal at compassion. Tandaan niyo yan. Unahin natin yung priest at Levite. Parang silang aware na nangyari sa daan, di ba? Alam nila, aware sila. Alam nila na may taong nangangailangan, hindi sila clueless, di ba? Nakita nila. Pero despite that, may choice silang ginawa. Dumaan sila sa kabilang side ng kalsada para lang makaiwas. So, hindi issue na hindi nila nakita. Issue dito is nakita nila, pero anong ginawa nila? Umiwas, di ba? Umiwas sila. Listen, mag-focus kayo sa pinag-usapan natin. At kung iisipin, hindi naman bad na tao ang ang priest at ang Levite. Hindi sila masamang tao. Religious sila eh. Careful sila, maingay sila. Sinasabi ko nga kanina sa inyo kung anong trabaho nila sa ginagawa nila. Pero minsan, yung pagiging careful nila, nagiging dahilan niya para umiwas sa opportunity na magmahal eh. Di ba? So, nakita niyo yung kwento. Ngayon, isipin natin kung ano kayang tumatakbo sa isip ng priest. Isipin lang natin kung ano yung tumatakbo sa pag-isip na ito ng priest. Habang nakita niya yung taong nakahiga sa gilid ng daan, halos patay na, pwedeng ganito yung iniisip niya eh. Siguro sabi niya, kanina, discuss ko sa inyo kung ano yung Jericho Road. Bakit rock to? Tandaan nyo lang ha. Kasi tayo alam na natin yung ending ng kwento eh. Alam na natin yung totoong binugbog siya at tinakawan. Alam na natin na biktima talaga yung tao. Pero itong pari na to, yung time na yan, hindi niya alam eh. So pwedeng pumasok sa isip niya, paano kung set up to? Paano kung may mga kasama to na nagtatago sa mga kuweba? Paano kung pag lumapit ako, biglang may umatake sa akin? So in that sense, yung caution niya ng pare, valid eh. That's not a dumb thought, no? Hindi yan dumb thought, no? Yung pagiging maingat niya, ang tawag dyan ano? Wisdom. Di ba? That's wisdom. That's being circumspect. That's trying to make a wise decision in a risky situation. Hindi siya agad reckless, nag-iisip siya. So pwedeng iniisip din ng Levite at priest yung effect nito sa kanila sa religious side. Kasi ang priest o Levite, di ba? Kapag ang priest o Levite humawag ng dead body, considered sila na ceremonially unclean. Meaning, hindi sila makakapag-serve sa temple for more than 7 days. Dadaan pa sila sa very serious cleansing ritual bago sila makabalik sa ministry. So isipin niyo yon. Isipin mo, yung priest, pupunta siya sa temple, may schedule siya from Monday to Saturday or Sunday. Tapos, kung hahawakan niya yung tao, kahit legit yung situation, hindi siya makakapag-serve. At isipin mo yung impact nun. Ilang tao kaya yung maapektuhan? Ilang tao kaya yung hindi makakapag-worship sa God? Ilang tao? Kasi wala yung priest. So pwedeng iniisip niya, kung tutulungan ko to, hindi ko magagawa yung trabaho ko to help people connect with God. Yung prayer, sacrifices, lahat yun. So magiging unclean ba ako sa sitwasyon na ito? So pwedeng iniisip din nila na, halimbawa, iniisip din nila, palabas na sila sa temple service, papuntang Jericho. So tapos iniisip nila, may time pa ba akong tulungan itong taong ito? Hindi lang yun yung issue ng pagiging unclean, kundi yung actual cost, yung halaga ng pagtulong. Gaano katagal to? Ano yung kailangan kong i-give up? Kung tutulungan ko ba to, makakarating pa ba ako sa pupuntahan ko? Pwede nyo isipin yun eh. Parang yung priest, pwedeng iniisip, may letter yung wife ko sa akin, may message na magpe-prepare siya ng dinner ngayong araw na to. Kung madedelay ako, uwi ko pa tong taong ito, sapat ba yung food? Baka madisappoint yung asawa ko. Di ba? Mag-away pa kami. So basically, iniisip nila, ano yung cost nito sa akin? Di ba? Time, money, at doon pumapasok yung tension. Hindi lang kung tama bang tumulong, kundi magkano ang magagastos ko kung tutulong ako. So pwedeng iniisip nila, alam mo,
Pwede rin isipin nila na para bang, alam mo, may situation na akong ganito eh. Ganito before. Para bang may taong maraming needs, maraming wounds, maraming issue, tinulungan ko siya pero hindi maganda yung outcome eh. Tinulungan ko siya pero nung okay na siya, umalis lang siya, wala naman thank you, wala lang effort na babalik para tumulong, parang ginamit lang ako eh. So, hindi ko sinasabing ayokong tumulong sa tao pero hindi rin ako papasok sa sitwasyon na parang, sige, help kita, tapos ako pa yung malaloko. Di ba? Pwedeng maisip ng presyon eh. Pwede niyang maisip yon. Lalo kung marami na kayo experience buhay. No? Pwede yung priest in a very understandable way. Pagdating niya dito sa part ng road, mag-iisip siya. Alam mo, baka hindi ako yung... Well, nandito na tayo balik tayo sa dito sa, sa Jericho Road. Yung priest, sabi ko nga, in an understandable way, pagdating niya dito sa road nito, mag-iisip siya eh. Para bang, alam mo, baka hindi ako yung best person para dito eh. Kasi hindi ako magaling sa mga bandaging yan o first aid. Eh, pare ako eh. Mas alam ko yung rituals. Alam ko paano mag-handle ng sacrifices, pero hindi ko alam kung paano tulungan yung mga ganitong half-dead na tao eh, no? Tapos siguro iisipin ng priest, sana may Levite dito. Masanay sila sa ganito. Mas alam nila yung mga practical na bagay. I mean, so, dadaan, isasabihin ng priest, dadaan na lang ako sa kabala. Magpe-pray na lang ako, tapos sana may Levite na dumating kasi mas qualified siya dito. Dali lang. Di-distract ako dito. Sino ba to? Ang gulo ng camera. I mean, so, pwedeng maaaring gawin niya ng priest, ano? Tapos siguro sasabihin niya, alam mo kung sino, I mean, pero yun nga, wala kasi. Yun nga, pwede sabihin ng priest yun, na hindi siya special sa gano'n. At alam niyo ba kung sino yung susunod na dumaan dito sa priest? Bago yung priest, ay pagkatapos ng priest. Isang Levite. Siguro tama na yung sinabi ng priest kanina. Sana may Levite. So parang tama yung thinking ng priest, no? So may Levite naman. Siya yung mas bagay dito. So dumating yung Levite, tapos nakita niya yung sitwasyon, at siya naman ngayon nag-isip, grabe. Sabi niya, Levites, hindi ko alam kung kaya ko to. Paano kung mali yung gawin ko? Paano kung hindi ito yung law ng Moses? Hindi naman ako priest, Levite lang ako. Para bang minabalit pa niya yung sarili niya. Sasabihin niya, hindi ako yung tamang tao para dito. Sana may pari dito. Parang ganon. Tapos, kung somehow makarating yung message ng Levites na yun, at doon sa priest, baka sabihin ng priest, sana may high priest dito. Parang ganon. Parang nangyayari tuloy, nagiging hot potato yung responsibility. Pasa-pasa, di ba? Lahat ng gahanap ng mas qualified, pero walang gustong lumapit. Lahat ng tanong na yan, lahat ng inner thoughts na sinabi ko sa inyo, kung tutuusin, reasonable naman yan eh. May sense. Pero ang problema, bawat isa sa kanila, naging dahilan para hindi sila magmahal. At mas malala pa dyan, maaaring alam nila yung scripture, may knowledge sila, religious sila, pero kulang sila sa compassion. At yun yung nakakalungkot. Tandaan niyo, ang pinag-uusapan natin dito is how to love your neighbor. So kaya kung may iiwasan tayong mindset, yung mindset ng pare at ng Levites. Yung laging tanong ay, anong laging tanong nila? Ano ang mangyayari sa akin kung tutulungan ko siya? Kasi yung talaga yung nasa isip nila, hindi yung, tanda yung title natin, paano ko siya matutulungan? Hindi yun eh. Kundi, ano ang magiging epekto nato sa akin? Ganun yung isip nila eh. Pero, then, ano nang sumunod? Yung pangatlong karakter. Dumating yung Samaritan. Siya pa yung pinaka-unlikely na gumawa ng tama, at pagdating niya doon sa scene na yon, hindi niya tinanong yung tanong ng priest at Levites na, ano mangyayari sa akin kung tutulungan ko sila?
Hindi niya tinanong yon. Yung ano ang mangyayari sa akin kung tutulungan ko siya. Ang tanong niya ay, ano? Ano ang mangyayari sa kanya dito sa dead bodies na to? Ano ang mangyayari sa kanya kung hindi ko siya tutulungan? Di ba? Same situation. Same risk. Pwede niya mang isipin, baka trap to. Pwedeng isipin ng Samaritan yon. Pwedeng maging ang clean ako, may oras ba ako, kaya ko ba to? Nagawa ko na to dati, hindi maganda ang ending, baka may mas qualified kisa sa akin. Lahat ng reason na yun, valid din sa kanya, sa Samaritan. Pero ang difference, mas malakas ang compassion niya kaysa sa mga what if na sinasabi ng Levite at priest. Hindi siya hindi siya nakapokus sa sarili niya eh. Nakapokus siya sa taong nasa harap niya. Yung priest at Levite, iniisip nila yung costs sa sarili nila eh. Yung Samaritan, nakatingin niya siya sa kalagayan ng taong nangangailangan. Yung priest at Levite, problema ang nakita. Yung Samaritan, ano nakita? Nakikinig kayo? Tao. Di ba? Tao nakita niya. Ang ginawa ng Samaritan ay simple lang. Ginawa niya kung ano ang kaya niya. Hindi siya naghintay na maging perfect ang situation. Hindi niya rin ginawa yung bare minimum lang. Maaaring ang Samaritan hindi siya doktor. Wala siyang ambulance. Wala siyang complete resources. Baka meron lang siya ay yung dala niyang hayop para isa kayong lalaki. Limited lang ang sa kanya. Limited lang ang kaya niya. Pero ginawa niya pa rin. Kasi ang compassion niya ang nagtulak sa kanya. Hindi niya inisip ang sarili niya. Inisip niya yung taong nasa harap niya. At minsan yun lang talagang hinihingi eh. Di ba? Talaga, kung makikinig ka, minsan yun lang talagang hinihingi. Hindi perfection eh. Kundi yung willingness na gawin kung ano yung kaya mo eh. Kaya madalas yung naglilimit sa pagmamahal natin, pagmamahal ko, tayo rin mismo eh. Kasi iniisip mo o natin yung sarili natin. Paano bang kasi ang dami ko kong iniisip eh tungkol sa sarili ko. So, ang tanong is, anong mangyayari sa akin kung gawin ko to? Ano ang magiging epekto nito sa buhay ko nang ginawa ko to? I mean, hindi magandang nangyari. Magkano ang cost nito? May iba pa akong responsibilidad. Baka ma-distract ako. I mean, di ba? Yung baka ma-distract pa ako sa mas importanteng bagay. At imbis na makita yung situation bilang isang tao na nangangailangan, nagiging problema siya na kailangan mong i-manage. Hindi na siya person to love eh. Naging problem to solve na lang. At oo naman, may risk. Posible na mapahamak ka pag tumutulong ka. Posibleng maabuso ka. Posible na ikaw din ang masaktan. Lahat yan totoo. Pero, yun din yung tension ng totoong pagmamahal eh. Di ba? Ganun din eh. Equal din eh. Kaya gusto kong marinig niyo mga kapatid, no? Na minsan ang passion, nangangailangan ilagay natin yung sarili natin sa lugar kung saan kailangan natin magtiwala sa Diyos eh. Kasi ang dami sa atin talaga, tayo, pag ganyan ang usapan natin, laging safe lang ang gusto natin. You want to play safe. Di ba? Gusto natin naglalaro lang tayo sa ganyan. No? Parang Poncio Pilato lang ang dating. Siguro katatapos lang ng mahal na araw. Talagang marami sa atin ang nag-iisip, hindi ako yung taong kayang tumulong dyan eh. Hindi ako yung taong marunong magdasal para sa iba. Hindi ako yung taong pwede magturo, mag-guide o mag-disciple ng iba. Diba? Ang dami sa ating iniisip na hindi pa tayo ready. Na kailangan mo nang maayos to, maayos yan, maayos lahat bago tayo maggamit ng God. Ang dami sa atin talaga naghihintay pa ng X, Y, and Z eh. At bago siya, bago tayo mabuhay sa pananampalataya. At ang totoo talaga, ang dami sa atin na nabubuhay na hindi na kailangan magtiwala sa Diyos. Naintindihan niyo yung sinasabi ko. Kaya dapat nga mga kapatid, pag ganito yung naririnig nating salita, medyo offensive to sa atin eh, kasi tinatawag tayong people of faith. Di ba? Pero marinig mo yung ganyang klaseng mga salita. Di ba?
Pag tinanong ka, are you a person of faith? Oo naman. Pero, bakit ganito, no? Okay, no? Pero, balikan nga ba ano nga ba ibig sabihin ng faith? Naisip ko lang. Ano nga ba ibig sabihin ng faith? Tanong ko kayo, no? Di ba? Parang hindi lang siya yung basta maniniwala ko at nakaguide siya sa buhay ko. Ang tunay na faith ay trust sa Diyos na kahit hindi mo nakikita kung paano mag-work out lahat, pero naniniwala ka na ang Diyos ay nagbibigay ng reward sa mga taong patuloy na naghahanap sa Kanya. Di ba ang faith ay ganito? Hindi ako alam kung paano ito mangyayari. Alam ko pa nga na may risk. Alam ko na pwedeng hindi ko alam ang gagawin ko. Baka hindi ko pa nagawa to dati o baka nag-fail ako last time. Pero kahit ganon, alam ko na gusto ni God na kumilos ako. Gusto niya ako magmahal, gusto niya ako magpakita ng compassion. Kaya kahit hindi ako ready, kahit hindi ko alam lahat, kikilos pa rin ako, magtatrust pa rin ako sa Kanya. Itutulak ko pa rin yung pagiging compassion o yung compassion na tinatawag. At sa mga ganong moments na yan, lumalabas ka dun sa control mo. I mean, lumalabas ka dun sa control, sa safe, sa comfort zone mo. Doon sa tinatawag kong safe space mo, yun na mahilig ang tao sa play safe. Papunta ka doon sa mundo ng ibang tao. Doon may risk, doon may possibility na magkamali ka, doon may chance na hindi maging okay yung outcome. Totoo lahat yan. Pero doon nagsasabi ang Diyos, tignan mo, ako ang bahala sa iyo. Di ba? Ako ang magpo-provide, ako ang mag-aalaga sa iyo, magtiwala ka sa akin at kahit hindi ka sure sa mangyayari. At doon nangyayari yung encounter with God. Doon mo siya nakikilala in a deepest way. Doon mo makikita na ang mga bagay na hindi mo makikita kung palaging play safe lang ang pinipili mo. At hindi lang yan tungkol sa signs, wonders, miracles. Oo, kailangan ng faith para maniwala at humakbang ka doon sa mga anumang bagay. Pero kung hindi mo lang, kung hindi man lang natin kayang lumabas sa comfort zone natin para magpakita ng compassion, paano tayo makakakabak pa sa mas malaking bagay? Kasi, we talk about faith now, dito sa sinasabi ko. Kasi ang totoong faith, nagsisimula sa simple eh. Yung paglapit mo sa tao, yung pakikinig mo, yung pag-aalaga, yung pagdarasal, yung pag-encourage, yung pagyakap, yung pagsasalita sa kanila ng buhay. At oo, may risk. Minsan, hindi madaling mahalin ng tao. Minsan, hindi natin sila kilala. Minsan, hindi natin alam kung paano mag-end yung situation. Pero pumapasok pa rin tayo kasi ganyan ang faith eh. Yan yung faith na sinasabi. Sana naintindihan yung mga pinagsasabi ko. No? At minsan sasabihin mo na lang, Ama, hindi ko na alam ang next step. At doon ka na lang maghihintay eh. Hanggang ipakita sa atin ng Diyos yung susunod na hakbang. Maraming tao talaga na nabubuhay sa mindset na anong mangyayari sa akin kung, di ba? Pero yung pagkatawag sa atin ng Diyos ay ibang klaseng buhay eh. Ano ang mangyayari sa kanila kung hindi tayo kikilos? At yan yung faith. Kaya ganito tinapos ni Jesus Christ yung parable eh. Sobrang classics itong yung move ni Jesus Christ. Balikan natin. Nagsimula siya sa tanong na who is my neighbor? Nagkwento si Jesus Christ pero sasagutin niya ba directly to? Tignan natin. Verse 36. Sabi ni Jesus Christ, nandiyan na kayo. Sino sa tatlong ito? Samaritan, Levite, priest. Ang naging neighbor o tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga taong tulisan. Siguro kaya niya sagutin. Oh, parang binaliktad ano naisip niyo doon sa ginawa ni Jesus Christ? Simple. Binaliktad ni Jesus Christ yung question. Hindi na who is my neighbor. Kundi, sino ang naging neighbor? Di ba? Di ba? Nakikita niyo yung kwento. Hindi na who is my neighbor, kundi sino ang naging neighbor. Verse 37. Ang taong tumulong sa kanya, sabi ng abogado, tugon ng dalubhasa sa kautusan. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus Christ, kung gayon, umayo ka. At ganoon din ang gawin mo. Gusto ko lang linawin yung kwento na to. No? Hindi lang to tungkol sa literal na may nakita kang tao na sa gilid ng kalsada na sugatan at tutulungan mo siya. Hindi lang siya tungkol sa extreme situation na gano'n. Ano? Dapat
Pati rin sa normal na everyday life situation. Halimbawa, later today, nandiyan kayo sa isang room, family room, church room, bahay, tapos may makita kang isang tao sa sulok, mag-isa umiiyak ng todo. Di ba red flag yun? At usually, automatic sa atin, lahat tayo gusto lumapit, gusto tumulong, gusto mag-check kung okay siya. Minsan pa nga nagagawan pa tayo kung sino unang lalapit. At minsan kailangan mo natin i-justify yung sarili natin. Okay ako muna. Sige, ako bahala. Bigyan muna natin siya ng space pero hindi natin siya pababayaan. Kasi may mga moments talaga na kailangan ng care, tension at presence, di ba? At part yun ng learning kung paano magmahal. Pero sa totoo lang, yung mga ganong obvious na bagay, dapat ginagawa na natin yun eh. Pero ang point is, hindi lang doon natatapos. Kasi araw-araw na buhay, mas marami pang situation na halos pareho din ang tanong. Handa ba ako magpakita ng compassion dito? Minsan yung taong nakakainis, di ba? Kanina naiinis ako eh, no? Ito, nahirap ako mag-introduction, no? Minsan yung taong nakakainis. May kilala ba kayong nakakainis na tao? May kilala ba kayong nakakainis na tao? Tinatanong ko kayo, sige, may kilala ba kayong nakakainis na tao? Kung hindi kayo sumagot, baka ikaw yung nakakainis. Oh? O baka tayo nakakainis. Yes. Alam natin lahat-lahat. Minsan, yung tao na talagang kiniinisan mo, minsan yung taong tinulungan mo na dati pa, pero parang inuulit-ulit lang yung pattern. Minsan yung taong nakakasakit sa'yo. Minsan naman yung taong sobrang lapit sa'yo. Kaya mas, yung bang pag, ang taong sobrang lapit sa'yo, mas kitang-kita mo yung lahat ng flaws niya eh. Lahat ng issues niya, lahat ng weakness niya eh. Diba? Tapos tigis pa rin ang ulo. Minsan nga meron akong paboritong salitang gustong bitawan eh. Para bang, kung naniniwala ka talaga na ang elepante ay nakakalipad eh, talagang tama ka, no? Parang gusto kong bitawan yung mga ganong salita, ano? I mean, minsan kasi, mas tipid yung ano, mas matipid yung tumahimik ka. Mas mahal yung magpaliwanag ka eh. Di ba? I mean, di ba? Minsan naisip ko yun, pero ayaw kong bitawan yung ganyang salita. So, dyan pumapasok yung real challenge eh. Para bang, kaya ko bang mahalin siya? Kaya ko pa bang mahalin ang taong ito? Kasi hindi lamang ito tungkol sa isang taong nabugbog sa gilid ng daan eh. Kundi ito tungkol sa kalagayan ng ating puso. Handa ba tayong magbigay ng compassion? Handa ba tayong gumawa ng compassion? Handa ba tayong mabuhay ng may compassion? Kasi madalas ang pumipigil sa atin hindi naman kawalan ng kaalaman eh. Lahat tayo may alam. Kundi ang pumipigil sa atin, sobrang busy tayo. Pinuhay mo, ilang beses sa isang linggo tayo sumasamba? Ilang beses sa isang linggo tayo pumupunta dito sa Dampabyan? Alam natin yung kailangan dyan, ano? Kasi natatakot tayo, no? Yan yung mga kundi hindi yung kawalan ng kaalaman, kundi sobrang busy tayo. Natatakot tayo, self-centered tayo, sobrang focus tayo sa sarili nating problema. Yung sa sarili nating schedule, sa sarili nating lakad, may pupuntahan pa ako, wala na akong oras para dito, at yung mismo, yung mga ganyang klaseng dahilan, yun yung pumapatay sa compassion natin eh. Minsan sobrang busy lang tayo, tuloy-tuloy lang, walang napapansin. Alam niyo ba, naisip ko, kung ikikwenta uli itong parable na to ngayon, sa modern day natin, itong parable na Good Samaritan, baka may bagong karakter dito eh. Isang modern Filipino Christian na hindi man lang nakita yung taong nangangailangan kasi sobrang busy siya. Maaaring nagmamadali siya papunta sa trabaho, nagmamadali siya papunta sa church, nakatutok sa cellphone, nagde-devotional, kaya hindi niya nakita yung taong sa harap niya. At ayokong alam kong ayaw niyo maging ganon. Gusto natin gumagalaw, yung taong gumagalaw, kumikilos dahil sa compassion. At may pananampalataya na magsasabing, lalabas ako sa comfort zone ko para mag-care sa ibang tao. So, mag-close na tayo. Pipigilan ko na muna yung isip ko. Pero bago tayo mag-close, gusto kong sabihin. Meron akong gustong sabihin. Kung pipiliin mong magbahala at magpakita ng compassion sa tao,
posible talaga magkamali ka. Posibleng may tulungan ka, pero hindi agad maayos ang lahat ng problema niya. Pero tandaan niyo, okay lang yan. Kasi kung titignan mong maigi itong kwento na to, dito sa kwento na ito, hindi naman agad na-fix ang lahat eh. Di ba? Tingnan mo yung pagkakasunod-sunod. Dinala lang siya doon sa bahay panuluyan. Binigyan ng tulong, tapos sinabi pa, kung may kailangan pa, babalik ako at ayusin ko pa. Hindi siya one-time perfect solution. At ganun din tayo. Hindi lahat ng situation magiging picture perfect. Yung tipong papasok ka, gagawin mo lahat ng tama at biglang okay na lahat. Minsan hindi ganun. At minsan, yan yung dahilan kung bakit hindi tayo kumikilos eh. Kasi gusto natin perfect agad. Hindi, dapat ganito. Ganito ang pagtulong natin, ganyan, ganyan. Hindi ganon. Hindi ganon ang real na buhay. Totoo yan. Dapat tutulungan natin yung mga isda. Kung wala, ba't pa tutulungan yung mangingisda kung wala siyang mahuling isda? Pero ang totoo talaga, walang hindi talaga, hindi pwede sabihin natin gusto ko perfect agad. Ang totoo kasi, hindi naman kailangan perfect eh. Alam niyo kung ano yung kailangan? Yung willingness. Willingness lang. Tapos na yun. Sa totoo lang, minsan naisip mo, baka hindi ka ganyan tinawag ni God na i-fix lahat ng problema. Oo, ako yung mag-fix, ako magpapakilala sa kanila kung sino si Yahweh. Pag-abi malingin lahat na sugat. Hindi ka na yan, no? Baka ang calling mo ay gawin lang kung ano yung kaya natin sa part natin sa story nila, no? Para maalis sila dun sa gilid ng daan at madala sila dun sa bahay panuluyan. Para mailayo sila sa danger. Para mailayo sila sa sakit. Para mailayo sila sa hirap. At madala sila sa safe place. At baka kaya, siguro nandyan ka sa kinaroroonan mo ngayon at kasama yung mga taong nakakasalamuha mo. Kasi siguro sadyang nilagay ka ni God dyan na. Nilagay ka ng Yahweh dyan on purpose for this moment. Para magpakita ng compassion sa kanila habang nagpapatuloy ka sa buhay. Di ba? Isipin niyo yan. I mean, okay. Kung isipin niyo, parang nadagdagan na naman yung understanding natin kung ano ibig sabihin ng magmahal tulad ni Jesus Christ. Di ba? Una, magkaroon tayo ng mindset, tamang mindset, isipin ng ang iba na mas mahalaga kaysa sarili. Maging handang pumasok sa mga sitwasyon na maaaring maging uncomfortable o vulnerable, o tumingin sa paligid at tanungin sino ang pwede kong tulungan. At ngayon, nadadagdagan pa ang iba. Hindi lang isipin kung ano ang mangyayari sa'yo, kundi isipin mo kung ano ang mangyayari sa iba. I mean, ako sobrang thankful talaga ako. Kahit siguro kayo pwede niyong isipin na napaka-thankful ko din. Napaka-thankful natin talaga. Tayo yung parang nakahandusay sa gilid ng kalsada na halos wala na. Hindi naging busy si Jesus Christ para huminto at tulungan ako. Tulungan tayo. Hindi siya naging distracted, hindi siya naging overthink kung paano o kung ano ang magiging cost sa kanya. Hindi niya sinabi o hindi sinabi ni Jesus Christ, alam mo, nakatulong na ako sa iba dati. Minsan hindi naman sila nag-response. Minsan, paano kung galing ka rin? Hindi niya. Hindi siya nagsabi ng gano'n, hindi rin siya nagdalawang isip. Buti na lang, masasabi mo sa sarili mo na hindi niya ako nilampasan. Di ba? Ang sinasabi sa atin ng gospel na ganito. Hindi isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa isang perpektong lugar. Sa isang maganda at maayos na village na puno ng perpektong tao. Hindi. Isinugo niya si Jesus Christ sa mga lugar na brokenness, yan yung kinakanta natin kanina, ng sakit, ng sugat, sa mga taong binugbog, at minsan sa mga taong nananakit din ng iba. Sa mga taong nakahandusay sa kalsada, nagugutom, at kung papabayaan lang sila,
hindi lang sila magiging half dead, kundi matitigok talaga sila. Doon pumunta si Jesus Christ. Alam ko na alam nyo rin. Kasi ako, tayo, kayo. Isa rin kayo, isa rin ako. Isa rin tayo sa taong nakahiga sa gilid ng kalsada. Pero dumating si Jesus Christ, anong ginawa sa atin? Iningat niya tayong lahat. Binuhat niya tayo, dinala tayo, ikaw, tayong lahat. Di ba? At inalagaan tayo. Inako niya yung bigat natin. Ginamot niya yung mga sugat natin, dila niya tayo sa lugar na safety at care. At sinabi niya kung may kulang pa, alagaan pa kita. At yun yung gusto nating pagmamahal. At yun yung gusto nating maalala. Na kapag may nakita tayong taong nangangailangan, hindi yung ano mangyayari sa akin pag nakialam ako. Kundi ano yung mangyayari sa kanya kung hindi ako kumilos. At higit sa lahat, ano na ang nangyayari sa atin ngayon na tinulungan tayo ni Jesus Christ. Kaya yung dasal natin, hindi lang ngayon, kundi siguro sa buong buhay natin. Ama, bigyan mo kami ng ganitong puso. Gusto namin palawakin yung pagmamahal nito. Pero, gusto rin namin maalala na si Jesus Christ, hindi siya naging busy para sa akin, para sa amin. Hindi siya naging distracted. Hindi siya naging too important para bumaba at alagaan kami. At Ama, gusto namin yung ganyang klaseng, ganyang katulad na puso. Yan yung same heart na yan na magawa namin. Di ba? Okay, pray tayo na magsalita. Ama, salamat sa lahat. No? Gusto ko magpasalamat sa iyong kabutihan. Sa pagmamahal, sa awa, sa compassion, biyaya mo sa aming lahat. Kasi nakita namin yung pangangailangan namin at kumilos ka. Ikaw talaga yung nag-i-initiate ng pagmamahal. Doon sa direksyon namin, naming lahat. At si Jesus Christ na anak mo, ang Messiah, siya yung hari, ang may pangalan, above all name, ang itinataas sa langit at sa lupa, ay talagang nagpakumbaba para ipakita sa amin ang pag-ibig na yan. Kaya salamat po, Amang Yahweh. Kaya ang dasal po namin, Ama, na bigyan mo kami ng ganitong klaseng puso. Yung puso na katulad ng iyong anak na si Jesus Christ. Yung hindi inuuna ang sarili, kundi mas pinapahalagahan ng iba. Hindi lang nakatingin sa sariling interes, kundi sa interes ng ibang tao. Hindi selfish ang motivation, kundi puno ng pagmamahal at compassion. Kaya Amang Yahweh, dagdagan mo po ang aming pananampalataya ngayon para kaya namin pumasok sa mga sitwasyong hindi comfortable. Mga sitwasyong hindi namin talaga alam kung ano ang mag-e-end, anong ending. Pero nandun kami dahil mayroon kaming compassion, dahil mahal namin ang tao at dahil nagtitiwala kami sa iyo. At sa ganitong paraan naman, makita namin kung paano ka kumilos sa mga lugar na kailangan talaga ng pananampalataya. Nawa'y pakinggan mo ang aming dasal at nawa maluwalhati ka sa buhay namin habang natututo kaming magmahal na tulad ng kay Kristo Jesus.